Naalala nyo ho, no? Naalala nyo ho, nung nag-post si Ramon Tulfo na nagwala daw itong si Mark Villar doon sa loob ng ICI, mga kababayan, may pinapakitang resibo eh. No? May pinapakita hong resibo, mga kababayan. Ayan oh, may picture, yung tingin ko ang may picture nito, yung bubwit. Yung bubwit na sinasabi ni Ramon Tulfo na kaibigan niya sa loob. O ayan. 'Di ba? May litrato kasi madaming nagsasabi, walang katotohanan yan. Naku, hindi totoo na nagwala si Mark Villar doon sa ICI. Kaso ito mukhang merong picture. At mukhang may patunay na talagang may OAT, may tao doon ano pangalan ito? Si Ramon Tulfo. Saglit lang. Mga 10. Ayan. Okay. Ayan o, yung picture dito na to. Basahin ho natin yung sinasabi ho dito ni Mon Tulfo. At eto na po yung huling palabok natin, mga kababayan. Didiretso na tayo kay Kiko Barsaga. Oh, Ramon Tulfo, ininsisti, masyado na yatang malalim itong Tagalog. Ininsista, no? Ininsist, no? Ng aking source na tagaloob na nagwala si Senator Mark Villar. Totoo. Tingin ko totoo to. No, hindi naman ho magpapakawala o magsasalita ng ganyan si Mon Tulfo kung walang katotohanan to. Di ba? With matching. Sige, ayaw nyo maniwala na totoo to ha. Ayan, send down ko kayo ng picture sa loob ng ICI na si Villar ay nanunumpa. Di ba? Ininsista ng aking source na tagaloob, no, na nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Kung talagang totoo ito, baka iniisip ni Senador Mark Villar na kayang-kaya ko to, magwala senador ako eh. Pag nagwala ako, matatakot na sa akin itong mga ito. Di ba? Sabi ng aking espiya, tumagal lang daw ng 25 minutes ang interview sa dating DPWH Secretary. Kung di siya nagwala, bakit napakaikli naman ng interview daw sa kanya? Samantalang marami sanang itatanong. Ang tagal nung naging secretary ito eh. From 2016 hanggang 2016 hanggang 2022 ho, mga boss chief amo, sir. Di ba? Kung di siya nagwala, bakit napakaikli naman ang interview sa kanya samantalang marami siya nang itatanong ang mga miyembro ng ICI? Muli ko kayong tatanungin, mga bossing. Sino pong presidente, sino pong presidente, mga kababayan, ang mga nag-imbestiga sa mga Villar? Meron pa po bang ibang nakagawa? Sino pong presidente o sinong administrasyon na lang ang nakapagpa-imbestiga, nakapag-check dito kila Chavit Singson, kila Atong Ang, kila Kibuloy? Malalaki hong mga pangalan yan. Mga bilyonaryo ho yan. Sabi ni Sir Miko Boyce, wala. None. Ito pong panunungkulan, ito pong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, mga kababayan, ito po yung mga gigiba na sa tingin natin, mga nagpapahirap ng ating bayan. Siguro may recorded video naman sila, hindi lang naka-public, sabi ni Pilipinas Bangon TV. Wala. Dito ho, mga kababayan. No? Yung kay Kibuloy nga lang, ang example eh. Kung yan, ang ating presidente ay mahilig doon ho sa mga utang-utang na loob, malamang ho si Kibuloy hindi hinaharap hanggang ngayon yung di umanong panggagahasa, di umanong pangmomolesta doon sa isang kabataan na nagrereklamo sa kanya. Kasi haharangan ng presidente yan eh. Marcos, tinulungan kita nung kampanya mo, si Kibuloy ako. Di ba? Bahala ka na dyan sa kaso ko, ha? Baka naman, ganun lang yan, mga bossing. Hindi. Walang ganun sa Pangulo. Kung ikaw ay
may reklamong kakaharapin o kinakaharap, kailangan mong harapin yan dito sa aking administrasyon. Ito mga bilyar na ho, mga kababayan. Sabi nga nila, si Mark, tahimik lang, hindi ho ako. Maingay ho ako. Sabi nga ng mga DDS, ano ba tong vlogger na to? Napakaingay lagi. No? Si Mark, tahimik lang. Mga kababayan, eto mukhang hindi na po mapakali at hindi na po matahimik. At kung totoo man, mukhang nagwawala na din ho, mga bossing. Sabi sa aking espiya, o tumagal ng 25 minutes ang interview, would 25 minutes have been enough in a question and answer session between the good senator and the honorable members of the ICI? Why was Villar escorted out of the session by security personnel? Oo nga naman, pwede naman lumabas lang yan with bodyguard niya kung tapos na. Pero 25 minutes, hindi po enough yun, mga boss Chipamo, sir, para doon po sa panunungkulan niya noong 2016 hanggang 2022. Mga kababayan, napakaikli po nun. So baka with matching picture ng panunumpa ni Senator Mark Villar, totoo ang sinasabi ni Ramon Tulfo. O yan. Ngayon naman, umaapila naman yung kampo. Umaapila naman yung kampo ni, sino po ba yun? Yung ano, yung, sabi para, ayoko sabi para aso. Sino, yung kampo ni Marcoleta, no? Kasi daw dapat i-live na daw ito sa publiko. Ngayon, na-realize ko kung bakit hindi inila-live ng ICI, mga bossing. Para hindi na makapag-interject din yung kampo nila Marcoleta na magpasok ng mga kagaya ng mga Orligotesa na makakapanggulo lang ho, mga bossing, doon sa hearing. Di ba? Yung makakapanggulo lang ho sa hearing, mga kababayan, Diyos ko. Kaya siguro pinili nila ng ICC na ipribado na lang. Kasi nakita nyo naman kung ano ginawa lang nung Orligotesa, di ba? Nagbasa, hindi pa kayang basahin ng maayos. Halata pa na hindi siya ang nagsulat. Ngayon po, nasaan na yung Orligotesa? Hindi na makita ho, mga kababayan. Hindi na makita. Alaws na, mga boss. Diba? Hindi nga po pumunta doon sa patawag ng DOJ Siguro iniisip niya, naku, baka ipasulat sa akin ulit etong mga salaysay ko. Yari ako, wala sa tabi ko si Marcoleta, tsaka wala sa katabi ko yung mga kumukumpas-kumpas ng ganun. Kaya hindi na lang pupunta. Hanggang sa, pati si Marcoleta ho, tinatanong kung nasaan na si Orligotesa, wala na, dead man na. Pasalamat siya, nahinto yung investigasyon ni Senator Ping Lacson. Pero itutuloy pa din ho yan, mga kababayan. Pasalamat siya, nahinto yun. Kasi ngayon, kung hindi, kukulitin siya nung mga senador o kukulitin siya ni Senator Ping Lacson, nasaan ni si Gutesa, pagsulatin natin dito yan sa harap. Ngayon,